Matagal na po ako nakikinig kay Brother Eli. High school pa po ako. At isang araw, aksidente na ilipat ko ang istasyon sa programa niya. Di ko lang maalala anong istasyon yun. At tinatalakay niya doon ay ang pagkain ng dugo. Ayan, sagrado po yan eh. Ibinigay ng Diyos yan dugo, hindi para kainin. Sabi niya, ibinigay ko sa inyo sa dambana para pantubos ng inyong mga kaluluwa. Hindi pa po ako kaanib nung narinig ko po ang aral tungkol sa dugo. Pero ito po yung nai-apply ko na po sa sarili ko. Pati nga po yung Diyos-Diyosan sa bahay namin, tinapong ko na rin po. Simula na narinig ko yung Brother Eli, na bawal pala yun. Anak, anong ginagawa mo? Bakit mo tinapon yung santo natin? Hindi mo ba alam may kapangyarihan yan? Nay, kung talagang may kapangyarihan yan, lalakad yan pa uwi ng bahay. Kasi patay na si Brother Eli Soriano. Umiyak ako dahil ang dami-dami mamamatay. Ba't yun pa? Hindi ko akalain nung pag-i-FB live ko noon, ay nung nabalitaan kong namahinga na si Brother Eli, ay yun pala ang magiging daan upang ako'y mabautismuhan sa toong iglesia. Matagal na po ako nakikinig kay Brother Eli. High school pa po ako. At isang araw, aksidente na ilipat ko ang istasyon sa programa niya. Di ko lang maalala anong istasyon yun. At tinatalakay niya doon ay ang pagkain ng dugo. Ayan, sagrado po yan eh. Ibinigay ng Diyos yan dugo, hindi para kainin. Sabi niya, ibinigay ko sa inyo sa dambana para pantubos ng inyong mga kaluluwa. Hindi pa po ako kaanib nung narinig ko po ang aral tungkol sa dugo. Pero ito po yung nai-apply ko na po sa sarili ko. Pati nga po yung Diyos-Diyosan sa bahay namin, tinapong ko na rin po. Simula na narinig ko yung Brother Eli, na bawal pala yun. Anak, anong ginagawa mo? Bakit mo tinapon yung santo natin? Hindi mo ba alam may kapangyarihan yan? Nay, kung talagang may kapangyarihan yan, lalakad yan pa uwi ng bahay. Pero natigil din po ako sa pakikinig kay Brother Eli. Medyo matagal din pong panahon dahil napunta ako na Maynila, nakapagtrabaho at busy, hanggang sa nakapag-asawa po ako at medyo nakalawang lugar at nakabili ng TV. At yun, napakinggan ko ulit si Brother Eli. Hanggang dumating na nga itong pandemya. Metro Manila isa sa ilalim sa community quarantine kasunod ng pagtaas ng kaso ng coronavirus disease sa rehiyon. Detalyadong At panuntunan naging mahirap ang aming buhay. Dumating na nga po itong panahon po na malaki na po ang utang namin. At pati yung aming tindahan ay nahirapan na rin po kami ikot-ikutin. Pati na rin po yung asawa ko ay sumusuko na rin po. Kaya sabi ko nga po sa asawa ko, may awang Diyos. Hindi lang naman sa kasaganaan natin siya pasasalamatan. Pati sa kahirapan ng panahon, kailangan din natin siya pasalamatan. Sa awa naman po ng Diyos. Ngayon po ay unti-unti na po kami nakabayad at nakakaahon sa aming mga utang. Pero higit sa lahat na pagpapala pong ipinagkaloob niya sa amin. Nitong lockdown po ay mas regular ko pong napapakinggan si Brother Eli. Hanggang sa nabalitaan ko nga pong pinagpahingan si Brother Eli. Ate, tigang dating Dan ka ba? Hindi mo ba alam patay na yung pinapakinggan mo? At talagang nalungkot ako. Hindi ko alam kung paano pa ako magpapabautismo ngayong wala na si Brother Eli. Kasi nga ang plano ko nung magpapabautismo ko after pa ng lockdown. Pero dahil sa video ko na yon, maraming mga kapatid na kumontak sa akin. May isa pa nga pong taga-Canada na nagpadala ng pangload upang makapagpatuloy po ako ng pakikinig ng doktrina. Salamat sa Diyos dahil sa awa tulong niya, yung plano kong pagkatapos na ng lockdown. Ngayon, di pa tapos ang lockdown, nabautismo na po ako. Ay nakita ko na ang paglingap at pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng mga kapatid na naturuan ng aral. Marami rin pong mga pang-iinis na pinadala sa akin yung kalaban. Isa pa nga po doon yung kapatid ko pong pastor plano na po akong i-unfriend. Pero sabi ko, okay lang, mawalan ako ng kapatid.
basta nasa tamang relihiyon na ako. At dumating pa po sa pagkakataon na grabe talagang pang-iinis ng kalaban. 2 cellphone ko nang gamit, may load, pero loading pa rin. Oras ng pagdadalo. Pero salamat sa Diyos dahil sa napakinggan kong aral. Sabi, magbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahingkod. Nang ako'y nabautismuhan, na bago po, ang ugaling dapat mahaba ang pasensya. Sa awa tulong po ng Diyos ay patuloy pong nakakadalo ng pagkakatipon at saka yung mga anak ko din po ay naisasama na rin po sa KNC class. Pati po yung asawa ko ay naisasabay ko na rin po sa pakikinig. Sa ngayon po, ako'y masaya at proud na sabihin kaanib ng Iglesia ng Diyos. Salamat sa Diyos! Ako po si Sis Maria Lisa Rijoso at ito ang istorya ng aking pananampalataya.